Welcome sa unang exam level problem ng ES13 sa first exam. Sa problem na to, meron kang stress strain diagram ng isang certain material, tapos yung Poisson's ratio daw niya ay equal sa 0.3. So ito yung stress strain diagram ng material na yun. Tapos ito yung yield point, ito yung rupture. Tapos determine daw yung Young's modulus, modulus of rigidity, modulus of resilience, at kung yung material daw ay na-applyan ng stress na 200 megapascals, ano daw yung magiging permanent strain after unloading. So, sige, start muna tayo sa A. So, Young's modulus. Ano nga ba ang formula para i-compute yung Young's modulus? So, sa A, Young's modulus, meron kang formula na strain or stress at yield point over yung strain at yield point. So, kung i-compute nyo yan, 100 megapascals, dahil nga dito, 100 megapascals yung yield niya, tapos yung strain naman niya ay over 0.001. Yan ay maging equal sa 100 gigapascals na Young's modulus. Next naman, sa letter B, modulus of rigidity. So, yun ay yung letter G, na kung maalala niyo yung formula, equal sa E over 2 times 1 plus gamma. So, kung ipa-plug in natin lahat, so, equal siya sa yung E na nakuha natin na 100 gigapascals over 2 times yung quantity 1 plus 0.3. Ang makukuha natin ay 3.846 times 10 to the 10 pascals. Next naman, sa letter C, modulus of resilience. So, paano kukunin yung modulus of resilience? Alalahanin nyo na yung resilience ay equal lang sa yung area under the proportional limit. So, ano yung proportional limit? Ito yung just before yung proportional, yung yield point sa ating case, kasi hindi naman siya nagiging from proportional to elastic. Isang straight line lang siya. So, just before yield point, yun yung modulus of resilience. So, compute natin yung area niya. Area niya is triangle. So, base times height over 2 lang. So, yung base niya ay 0.001 times yung height na 100 megapascals over 2. Makukuha natin ay 50 kilo pascals. Next naman, sa letter D, kung in-stress daw siya ng 200 megapascals, ano yung magiging permanent strain niya after unloading? So, consider ulit natin yung graph na to. So, pagka yung material ay in-stress mo sa yield point at in-unload mo, babalik siya sa kanyang sariling length. So, hindi siya magkakaroon ng permanent na deformation. Pagka naman in-stress mo siya sa kanyang beyond its yield point, kunyari dito, ang magiging permanent deformation niya ay draw lang kayo ng linya na parallel dito. Tapos, compute nyo by geometry yung kung ano ba yung strain na ito. So, next naman, sinabi na 200 daw yung 200 daw yung stress na in-apply. So, kung kayo ay magdodrawing ng parallel line dito, ano yung point na to? So, kaya yung ma-determine gamit ang equation ng isang line. So, kailangan natin makahanap ng line na parallel dito. So, same slope. Same slope dapat ito at ito. Pero nagpapass sa point na 0.005, 200. So, gagawin natin yung equation ng isang line. So, sabi daw, y minus y1 is equal to m times x minus x1. So, ulit, ano yung y1? Yung y1, yung point na kailangan niya i-pass. So, 200. Yun yung 200. Y minus 200 is equal to, yung m naman, yung slope ng gusto nating line. So, yung slope nito ay equal sa y over x. So, 100 over 0.001. Times x minus
0.005. Kasi yun yung x1 natin. Ito yung point na to. So, next, kung isi-simplify mo yan, yan ay magiging y minus 100,000 x is minus 300 or y is equal to 100,000 x minus 300. So, para yan ay para from this equation, makuha nyo kung saan yung kanyang x-intercept o kaya yung point na kung saan nag-cross siya ng x-axis. Kailangan ito ay equate nyo sa 0. Yung y dapat equate nyo sa 0 para makuha yung x-intercept. At pag yan ay sinimplify nyo, ang makukuha nyo ay x is equal to 3 times 10 to the negative 3. O kaya 3 millimeters per meter. So, ganun lang mag-solve ng material property problem. So, ito siguro yung pinaka-madaling question sa exam nyo, sa exam 1. Tapos, kailangan siguro na short time lang kayo para dito. Para mas mabigyan nyo ng tuon yung next problems.